Nasa state of calamity ngayon ng 3 lungsod at 5 bayan sa Albay na tinamaan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon noong Sabado. Nananatili sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Mayon. Mas kalmado sa ngayon ang bulkan, bagamat aktibo pa rin. Kaninang umaga nga, naglabas ito ng uson o pyroclastic density current. May dumaloy ring lava sa southwestern slopes ng Mayon. Patuloy ang paglilinis ng mga residente at ang pag-aabot ng tulong ng ilang ahensya ng gobyerno. Natupok ang aabot sa 50 bahay sa Cagayan de Oro. Ang hinihinalang mitsa, pinaglaro ang posporo. Sa sunog naman sa San Mateo Rizal, tumalsik na baga mula sa welding ang sinasabing dahilan. May nasawing magkapatid na babae, kabilang ang isang minor de edad. May report si EJ Gomez. Nagngangalit ang sunog na ito sa Barangay Malanday sa San Mateo Rizal. Nabalot na rin ng makapal at maitim na usok ang lugar. Ilang kawad din ang nadamay. Nahirapan ang mga bumbero sa pag-apula. Makipot daw kasi ang daang papasok sa natutupok na compound. Pagdating po talaga natin, talagang tupok na po at napakalaki na po ng apoy. Ito po ay nagsimula sa pagwe-welding po ng bahay dahil nagre-repair po. Tumalsik po yung mga baga sa baba na tinamaan po yung mga kama. Si Evelyn nalaman lang daw sa isang live stream na nasusunog ang kanyang bahay. May nasalubong akong kapitbahay, ang sabi, nasusunog daw yung bahay ko. Kaya umuwi ako dali-dali. As in talagang malaking apoy. Wala na. Totally yung taas namin, talagang wash out. 10 pamilya ang nasunugan, kabilang ang pamilya Gangan na nagluluksa ngayon. Namatay kasi sa sunog ang mga kaanak nilang mag-ate na edad 7 at 11. Masakit kasi 2 buhay na wala. Pero biglaan na lang talaga eh. Hindi na namin alam kung anong gagawin. Hindi ko po tinignan. Kasi pag nakita ko, mababago yung memory ko sa kanila. Sobrang sakit. Hindi ko naman akalain na ganun na mangyayari. Wala kasi kami nun. Pasensya na sa kanila. Bilang tatay nila, hindi ko sila naligtas. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Nasunog na makanyawa. Kasi kaya ibinuwang anak. Aligaga ang mga residente para isalba ang mga gamit nila mula sa pagkasunog ng kanilang mga bahay sa Cagayan de Oro. Ayon sa BFP, halos 50 bahay ang natupok. Umabot sa 2nd alarma ang sunog. Walang nasaktan. Pinaglaro ang posporo ng mga bata ang isa sa tinitingnang sanhi ng sunog. Nang maapula ang apoy, binalikan ng mga residente ang kanilang mga bahay para maghanap ng mga pwede pang mapakinabangan. Aabot sa 700,000 piso ang danyos ng sunog. Sa Tandubas, Tawi-Tawi, 2 bahay ang nilamon ng apoy. Natagalan sa pag-apula dahil galing pa sa kabilang bayan ang mga bumbero. Walang nasaktan sa sunog. Iniimbestigahan pa ang sanhi nito at halaga ng pinsala. Isa namang gas tanker ang nasunog sa Madela, Quirino. As per our initial investigation, kasalukuyan silang nagsasaling ng diesel from their tank going to the tanker truck for delivery. Damay rin ang 5 nakaparadang truck sa lugar. 10 fire truck ang nagtulong-tulong sa pag-apula. Aabot sa 15 million pesos ang halaga ng pinsala. Sinisikap pang makuha ang pahayag ng may-ari ng mga nasunog na truck. EJ Gomez, GMA News. Wala munang disconnection o pagpuputol ng kuryente sa mga di makakabayad ng bill mula ngayong Mayo hanggang Hulyo. Utos yan ng Energy Regulatory Commission o ERC sa mga distribution company. Sakop nito ang lahat ng residential at non-residential consumers sa buong bansa. Pinayagan din ng ERC ang flexible payment o utay-utay na pagbabayad sa mga kumukonsumo ng hanggang 200 kilowatt-hours kada buwan. Hanggang 3 buwan din ang installment. Pinapahati rin sa mga power generation ang transmission company
ang paniningil sa distribution utilities ng hanggang 3 buwan. Layo niyang maibsan ang epekto ng pagmahal ng singil sa kuryente bunsod ng gulo sa Middle East. Suportado naman daw ng Energy Department na tanggalin ang VAT o Value Added Tax sa kuryente para bumaba ang singil. Gayunman, kailangan daw itong pag-aralan ng maigi kung makabubuti sa bansa. Ramdam nitong Abril ang pait ng pagmamahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Umalago kasi sa 7.2% ang inflation rate. Ayon sa Philippine Statistics Authority, dahil sa giyera sa Middle East na nauwi sa krisis sa langis, nagmahal ang mga pangunahing bilihin at petrolyo. Tumas din ang gasto sa renta, tubig at kuryente. Damay rin ang purchasing power ng piso. Katumbas na lang ngayon ng 73 sentimo ang piso noong 2018. Ibig sabihin, kung may 1,000 piso ka, katumbas lang na mahigit 700 piso ang mabibili. Ang inflation rate ngayong Abril ay mas mataas kaysa 4.1% nitong Marso. Pinakamabilis din yan sa nakalipas na 3 taon. Noong March 2023, kasagsagan pa ng COVID sa Pilipinas, 7.6% ang inflation rate. Ilang grupo at kongresista ang pumalag sa na-videohang paglulunsad ng Tomahawk missile ng Amerika sa unang beses na paggamit sa idinaraos na balikatan exercises. Mula Leyte, tumama ito sa Nueva Ecija sa loob ng humigit kumulang 1 oras. May report si Chino Gaston. Nagliwanag kaninang pasado hating gabi sa Tacloban Airport sa Leyte. Ayon sa Koalisyong Makabayan na naglabas ng video, pinalipad doon ang isang Tomahawk cruise missile. Sa pool. Kita rin sa video na bumagsak ang missile sa Laur, Nueva Ecija. Ang pagpapalipad ng missile ay bahagi ng balikatan exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ayon mismo kay balikatan spokesperson Colonel Dennis Hernandez. Ginamit sa pagpapalipad ng Tomahawk missile ang Typhoon Missile System. 2024 pa dinala ng Amerika sa bansa ang Typhoon, pero ngayon lang ginamit. Mahigit 600 kilometers ang inilipad ng missile at dumaan sa eastern seaboard patungo sa target area na nasa loob ng Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Pasado 1:00 ng madaling araw. Ayon kay Hernandez, ito ang unang beses na ni-launch ang Tomahawk missile sa Pilipinas. However, the munition, the rounds is inert. So wala siyang live, walang explosive. Impact lang yung name-measure, accuracy. Isa ang Tomahawk missile sa mga makabagong sandatang gustong bilhin ng AFP. Posible raw itong gamitin na pandepensa sa teritoryo ng bansa at pansawata sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Kaya nitong tamaan ang target ng hanggang 1,500 kilometers ang layo. It is a skimming missile. You can fire it anywhere. Unlike the traditional rocket na isang direction lang. Ito, it can travel, and a low-level flying missile mag-hit talaga ng target to as small as a window. Kahit bintana ay yung target from afar. Kaya niyang palusutin yung Tomahawk. Tutol ang grupong Koalisyong Makabayan sa missile launch at nananawagan ng investigasyon. Anila, ang Pilipinas ay hindi playground o palaruan para sa mga missile at bomba ng Amerika na gagamitin umano para pumatay ng mga sibilyan sa ibang bahagi ng mundo. Kinundena rin ito ng ilang kongresista dahil bukod sa delikado para sa mga Pilipinong sibilyan, tila nakakaladkad pa raw ang Pilipinas sa mga kinasasangkutang gulo ng Amerika. Sinusubukan ng GMA News na makuha ang panig ng AFP at Department of National Defense. Dati na ring inalmahan ng China ang pagposisyon ng Typhoon sa Pilipinas, partikular sa North Luzon na malapit sa Taiwan. Wala kaming pinatutunguhang bansa na gawin to at karapatan namin ng armed forces nyo na gawin ito para sa ating depensa sa ating soberanya at ating teritoryo. Chino Gaston, GMA News. Walang balak tumakbo sa pagkapangulo si Senator Raffy Tulfo. Tugon niya ito matapos sumabas sa isang presidential pre-election preference survey na tabla sila ni Vice President Sara Duterte kung magtatapat. Sa Pulse Asia survey nitong February 27 to March 2 na kinumisyon ni Senator Juan Miguel Zubiri, parehong 46% ang nakuha ni na Duterte at Tulfo. Kung Duterte at Mayor Leni Robredo naman ng tapatan, 51% ang nakuha ni Duterte, 43% si Robredo.
Kung Duterte at Senator Bam Aquino ang laban, 55% ang pumili kay Duterte habang 32% kay Aquino. Pinapili rin sa survey ang mga respondent sa 6 na pangalan. Nanguna si Duterte, pumangalawa si Robredo, at sumunod sina Senator Tulfo, Senator Aquino, Senator Risa Ontiveros at DILG Secretary John Vic Remulla. Final answer, wala po akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo re-electionist ako sa 2028. Ibibida ng Pilipinas ngayong linggo ang pag-host ng 48th ASEAN Summit sa Cebu. Pero ang ilang Cebuano may reklamo. Tila tinatago raw ang kanilang tunay na kondisyon. Ang sagot dyan ng mga lokal na opisyal sa report ni Jonathan Andal. Bago ang opisyal na pagsisimula ng pag-host ng Pilipinas ng 40th ASEAN Summit sa Biyernes, nilagyan na ng ASEAN Decorative Tarpaulins ang bahaging ito ng Cebu South Coastal Road sa Cebu City na daraanan ng mga delegado. Pero sa likod ng mga harang na yan, nakakubli ang tunay na kalagayan ng mga residente, mga basurang naglulutangan sa tubig at mga residenteng umaasang masisilip man lang ng ASEAN leaders ang kanilang sitwasyon. Ang ako lang ikaluoy lang ba? Oo. Katungos kong mga anak. Karami sisiwol sa akong duling ihigda. Unta, matagaan, may balay. Maura dyan na mo Bagamat dismayado, iniintindi na lang daw nila ito. Nauna nang sinabi ni Cebu City Mayor Nestor Arquival na katulad ng pagdiriwang ng piyesta ang paghahanda nila sa ASEAN Leaders Summit. Sa ganitong pagkakataon, naglalagay umano ng dekorasyon o kortina sa ilang lugar. Sa Lapu-Lapu City naman, idaraos simula bukas hanggang Huwebes ang Senior Officials and Ministerial Preparatory Meetings. Binuksan na rin doon ang Mactan World Museum na magsisilbing International Media Center. Sa Biyernes, inaasahang pupunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Mactan Expo na magiging venue ng pagpupulong ng ASEAN leaders. Ininspeksyon na ito ng ASEAN 2026 National Organizing Committee. Pero ang 60 pamilyang nakatira malapit sa Expo, pansamantalang pinaalis sa kanilang tirahan at inilipat muna sa isang resort sa bayan ng Cordova, bagay na tinawag ng netizens na anti-poor. Ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan, sumunod lang sila sa utos ng National Organizing Committee. Maayos naman daw ang lagay ng mga residente at tiyak na makakabalik na sa May 9. I visited them last Saturday and they had a family day. So we are taking good care of them, and they have different activities lined up per day. So they have livelihood trainings. They also have wellness day. So far happy naman po sila. Ang ilang motorista naman inalmahan ng anilay perwisyon dulot ng pagsasara ng mga kalsada dahil sa simulation exercises ng seguridad para sa summit. Nailapit na raw ni Mayor Chan sa National Organizing Committee ang mga natanggap nilang reklamo. Sa ngayon, umiiral na ang gun ban sa buong probinsya ng Cebu hanggang May 11. Mahigit 10,000 uniform personnel at force multipliers ang nakatalaga para sa seguridad. Idineklara na ng Malacanang na special non-working holiday sa Lapu-Lapu City at Cordova simula bukas hanggang May 8. Jonathan Andal, GMA News. Nasa Committee on Rules na ng Kamara ang report ng House Committee on Justice na nagsasabing may probable cause para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Bago mag-suspend ang sesyon ngayong gabi, inifer na sa Committee on Rules ang Committee Report 261 ng House Justice Committee. Nakapaloob dito ang rekomendasyon for adoption, kasama ang findings, conclusion at rekomendasyon ng komite. Pinabulaan na naman ng komite ang mga ulat at online posts na nagsasabing may mga kongresistang binabawi ang kanilang pirma. Nasa The Hague sa The Netherlands ang bise para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Detention Facility. Pinasaringan ng bise ang mga mababatas na nagsasabing sigurado na raw ang kahihinatnan ng impeachment. Sana rin daw ay matuloy at maging maayos ang 2028 presidential elections. Ang pasaring ni Duterte sa eleksyon tinawag ng Malacanang na pang-iintriga. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan. But it is different siguro kapag congressman na yung
nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Unang-una po, nakikita rin natin ang kasabikan ng Vice Presidente na pag-usapan ng halalan sa 2028. Parang ito ba ay like father, like daughter? Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga. So ang mga ganitong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang. 3 ang patay sa plane crash sa Brazil. Mahigit 20 naman ang nasawi sa sumabog na pabrika ng paputok sa China. Ang detalye sa World News ni Joseph Morong. 6 may nagbagsak ng bomba sa lugar na ito sa Hunan Province sa China. Ang mushroom cloud resulta ng pagsabog sa isang pabrika ng mga paputok. Ilang gusali ang wasak, may mga punong nabawal at matindi ang amoy ng pulbura sa paligid. Agad rumisponde ang mga bombero. Gumamit na rin ng mga backhoe sa clearing operation. Sa datos sa mga otoridad, di bababa sa 26 ang patay, 61 ang sugatan. Inilikas din ang mga residente sa paligid dahil sa pangambang madamay ang mga bodega ng pulbura at kemikal. Pinaimbestigahan na ni Chinese President Xi Jinping ang disgrasya. Nakadidiin ngayon ang namamahala sa pabrika. Ininspeksyon na rin ang mga pagawaan ng paputok sa lugar. Hulikam sa Brazil ang isang light aircraft na sumalpok sa gusali. Wasak ang eroplanong may 5 sakay at biyaheng Sao Paulo. Ayon sa local fire department, patay ang pilot at co-pilot ng eroplano. Nasawi sa ospital ang isa sa 3 sakay nito habang stable na ang kondisyon ng 2 pa. Nabutas ang tinamaang residential building. Pero wala itong structural damage at walang naapektuhang residente ayon sa mga otoridad. Joseph Morong, GMA News. Nasorpresa ang mga guest ng isang resort sa Salvador, Benedicto, Negros Occidental nang may ahas na sumilip sa inidoro ng kanilang villa. Ayon sa guest sa resort, nagpasaklolo sila sa mga tauhan ng Municipal Environmental and Natural Resources Office. Na-rescue ang ahas na di patukoy kung anong uri. Tingin ng management ng resort, maaring galing sa mga puno sa labas ang ahas at pumasok sa bintana ng villa.